Tignan nyo po yung mga pictures na yan. Ano ang mapapansin nyo doon sa ibabaw ng piston? Para siyang may bulutong, para siyang hinukay, parang merong bakal na ipinalo sa kanya at nagkaroon siya ng ganyang mga malalalim na marka. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa maraming mga nanonood po ng aking mga vlogs na sila rin naman po ay nagpapasalamat din dahil do po nakakatulong yung mga videos, yung mga vlogs na ginagawa ko para po i-maintain nila ang kanilang mga sasakyan. At yung iba naman po na wala pa rin naman daw po silang mga sasakyan sa ngayon at kapag daw po sila ay bumili ng sasakyan ay meron na rin daw po silang alam kung paano ito i-maintain. At yung iba naman po na nagdi-DIY ay nagkakaroon daw po sila ng maraming kaalaman at yun ay nagagamit nila sa pag-aayos po ng kanilang mga sasakyan. Mga kapatid, yun naman po nagsasabing sinisiraan ko raw po yung ibang mga mekaniko or shop na ipinapakita ko sa vlogs. Hindi po, wala naman akong binabanggit na pangalan ng shop, wala akong binabanggit na pangalan ng mekaniko. Pero ang pinakikita lang naman din po natin kung ano yung ginawa na mali. At ipinapakita rin naman po natin kung paano natin ginagawa yung tama. Ngayon, kung halimbawa, meron pa kayong ibang alam kung paano gagawin din yung ibang mga diskarte na ipinapakita ko, ay the best po yan kung gagawa din po kayo ng vlog para po mapanood din po ng marami nating mga kababayan. Ngayon, mga kapatid, meron akong ipapakita sa inyo ngayon na napaka-importante din po nito. 2 beses ko na pong na-encounter dito sa Autorans yung ganitong problema, pero magkaiba sila ng foreign object na pumasok sa loob ng makina. Pero mga kapatid, bago ko ituloy itong vlog ko po na ito, na napaka-importante na malaman nyo, baka mamaya kasi mangyari sa inyo to dahil kayo po ay nagdi-DIY na rin at halos lahat naman ng mga makina ay merong ganitong pyesa na pwedeng masira. Ito muna mga kapatid, merong 3 touch, merong don't touch, kung hindi ka marunong don't touch, meron namang touch move, o sa chest naman yan. At meron din pong last touch. Mga kapatid, yung mga shops na katulad namin at maging yung ibang mga shops pa na madalas na last touch, meron po kasing nagpapagawa na hindi rin naman niya siguro alam na may problema na yung kanyang sasakyan, may iba pang problema. Kapag dinala sa talyer, naglalabasan ngayon yung maraming problema, lalo na kapag iniwanan na niya. At habang ginagalaw mo kasi yung mga gagawin mo dun sa sasakyan na yun, dun sa makina na yun, ay nag-a-appear ngayon yung maraming mga problema. Ngayon, pagbalik ng may-ari, wala naman yan eh, hindi naman si Ryan nung dinala ko sa iyo eh, hindi naman yan ang pinapagawa ko sa iyo eh. Ngayon, yun na. Ano po ibig sabihin nun? Na last touch po yung talyer, na last touch yung mekaniko. Madalas pong nangyayari sa amin yan. Kasi nga po, karamihan ng dinadala po dito ay marami ng problema, yung hindi na nga po nagagawa sa ibang shop. At yung iba nga po, hindi naman natin tatanggihan kahit luma na yung sasakyan, dinadala pa ho dito. At nangyayari na nga po na malalast touch po kami. Pero hindi namin yan sinusukuan, ginagawa pa rin po namin yan. Ito po mga kapatid, mayroon po kaming ginawa dito na isang Ford Everest. Dinala po dito yung sasakyan na to, nakasakay na po sa tow truck to dahil hindi na nga umaandar. Ngayon, pagbaba dito sa amin, syempre, ang unang-unang gagawin, basic muna tayo, i-check natin yung EGR, i-check natin yung intake manifold kung marumi. Hindi naman ganun karumi. At yung EGR naman ay malinis din kasi nga po galing na po ito sa ibang talyer. So ano po ang aming ginawa? Yung mga injectors pinagtatanggal at dinala kay chip, pinakalibrate, pinalinis, at maging yung pump, i-check po namin yan kasi yun lang naman yung hindi ginalaw nung dating mekaniko. So nung naayos na po namin yan, itinama ang lahat ng mga bagay, pati yung mga sensors, nilinis na rin at pinaandar ngayon namin ang makina. Umandar po yung makina, pero nanginginig, sumasayaw. Palyado yung makina nito. Tulad po nung sinabi ko sa inyo kanina, iyan po ay pinakalibrate ko na ang injectors at maging yung pressure pump. So ngayon, umaalog, gumagalaw, sumasayaw yung makina, palyado. Hindi mo talaga pwedeng gamitin, low power, kasi para bang mayroong isang piston or 2 piston na hindi gumagana yung cylinder. So ano ngayon, ang gagawin ulit ni Autorans? Kailangan na ma-check natin kung aling piston doon ang hindi gumagana. Dahil sa nasa pahiraman yung aking compression tester,
At nung araw na yon na hindi ko siya magagamit at hindi makakabalik kaagad, so back to basic ulit tayo sa pagtetest. Ang itinest ko na lang, gumagana ba yung injectors, yung 4 na injectors doon sa makina. Kasi naipa-calibrate ko na yon, bumubuga ng maayos yon, so malalaman na lang natin, nagkakaroon ba ng combustion doon sa loob ng cylinder. Ayan. So unang-unang gagawin ni Autorans, paandarin, yumuyugyug yung makina, tinanggal ko ngayon yung plug doon sa socket ng injector number 1. So pagkatanggal ko nung plug doon sa socket na injector number 1, namatay ang makina. Shutdown talaga. So ibig sabihin, yung injector number 1 ay gumagana. Dahil nung tinanggal mo ng supply, yung binunod ko pong socket, mayroon pong 12 volts yun ha. Yun yung nagpapagana doon sa injector. Kasi po ito ay Ford Everest na naka-ECU na rin. So ito po ay naka-common rail. So tinanggal ko ngayon yung socket doon sa injector number 1, namatay yung makina. So ibig sabihin gumagana yon. Kaya nga po, nabuo na rin sa isipan ko na meron talagang isang cylinder na hindi gumagana. Dahil nung tinanggal ko yung number 1, posibleng humina na yung yung makina dahil nga po posibleng dalawa na yung hindi gumagana na cylinder. So ngayon, ibinalik ko ulit yung socket doon sa injector number 1 at ipina-start din po natin. Ngayon, pagka-start, siyempre, ang susunod, natatanggalin ko yung plug doon sa socket ay nung injector number 2. Pagtanggal ko ngayon ng plug doon sa injector number 2, walang nangyari. Walang response doon sa injector po na yon, doon sa cylinder na yon. So, ano po ang ibig sabihin nun? Hindi gumagana yung cylinder number 2. Kasi kahit tanggalin ko yung supply nun at ibalik ko, wala hong nangyayaring pagbabago. Ngayon, pwede rin ang isipin nyo, baka sira yung, yung electronic, yung solenoid, ng injector. Pwede rin naman po yun. Pero ang pinagbabasihan ko na dito, yan po, bago ko ikabit yung 4 na injectors na yan, ay gumana na yan doon pa lang kay chip. Kasi doon naman ay meron kaming injector tester, mayroon ding 12 volt supply yon na nagpa-pulse po yun. Kaya makikita mo habang yan ay tinetesting ni chip ay gumagana yung injectors na yon. So, eliminated ko na yung ganong idea na talagang ang lahat ng mga injectors po na yon ay gumagana. Punta ngayon ako doon sa cylinder number 3. No? Pagtanggal ko ngayon nung plug doon sa socket ng injector number 3, namatay na naman ang makina. So balik na naman ako, isinaksak ulit. So ibig sabihin gumagana yung injector number 3, pati yung cylinder number 3, at ginawa ko ulit yun doon sa injector number 4, ayun, namatay na naman din ang makina. So, ano ang may problema? Yung injector number 2 at yung cylinder number 2. Ano ngayon ang posibleng nangyari? Parang walang nangyayaring combustion. Kung meron man po siguro, napakahina kasi umi-start pa naman yung makina natin. Palyado lang talaga. So, may usok ng konti doon sa tambucho, may pamputing usok na naglalarawan yon na may blow-by. Doon sa dipstick, meron din pong usok na ang resulta rin naman po, posible, ay may blow-by na po talaga yung engine. Ang unang-unang problema nito ay hard starting lang. Mahirap siyang i-start. So, siyempre, kapag hard starting, lalo na sa mga ganitong makina, ang unang-unang pwedeng maging problema ay yung mga glow plug. May 4 po itong glow plug na iyon ay nagbabaga kapag ka in-start mo, doon sa pag-on mo pa lang, nagbabaga yon. At yung pagbabaga ng mga glow plugs na yon ay tutulong para maging maganda ang pag-start ng engine mo. Para maganda yung combustion doon sa loob ng mga cylinders. Mga kapatid, ang resulta po ng pag-check up ko dito sa Ford Everest na ito ay kailangang ibaba ang cylinder head para makita ko kung ano ang nangyari doon sa cylinder number 2. At kung talagang magiging malaki ang problema doon sa cylinder number 2, kung alog na alog ang piston nito, may tama ang kanyang cylinder wall, dahil yun naman ang pwedeng pagmulan ng loose compression. Sisingaw doon yung compression kapag ito ay nagkakaroon ng combustion, pwede po yun kaya pumapalya. Pero ang isang malaking pwedeng maging problema noon ay yung singaw ng mga barbula. Kaya po malakas yung palya niya, lalong-lalo na doon sa intake stroke. So kailangan buksan ang makina, pero siyempre kailangan malaman muna din nung may-ari. So tinawagan ko si Doc Sherwin Bilarde at sinabi ko sa kanya, Doc, kailangan pong ibaba natin ang cylinder head at sa aking pong pag-check up dito sa inyong sasakyan, sa inyong makina,
ay para po talagang kailangan na nating mag-general overhaul. Dahil unang-una, meron ding lumalabas na blow-by doon sa inyong dipstick, doon sa suksukan ng dipstick, at meron ding usok ng puti doon sa tambucho. At yun nga po, low power din talaga yung takbo nitong Ford Everest na ito. Hindi naman ako binigo ni Dr. Velarde at sinabi niya, sige, kung ano yung makakabuti, gawin natin. Ito mga kapatid. Tignan nyo po, ano ang mapapansin nyo doon sa ibabaw po ng piston. Para siyang may bulutong, para siyang hinukay, parang merong bakal na ipinalo sa kanya at nagkaroon siya ng ganyang mga malalalim na marka. No? Parang pinukpok, parang may welding rod or tornilyo or dowel na maliit na umuntog ng umuntog dyan sa ibabaw ng piston at maging doon sa cylinder head. Kasi yung piston, aangat-angat ng ganun yan eh. Ayan o. So, pag angat-angat ng piston na gano'n, ito yung cylinder head, umaangat yun. Eh kung meron nga bakal dito or tornilyo dito, dahil yan naman ay nakapasok doon sa cylinder, kaganyan, hindi makakawala yung bakal na yon, eh parang pinipit-pit niya at yun na nga po ang nangyari. Tignan nyo po yung cylinder head, tignan nyo yung mga barbula at yung paligid ng barbula. Tignan nyo po, may mga tama din na parang pinukpok na bakal, pinukpok na pako. Ayan, diyan sa aluminum, aluminum po yan. Maging yung piston ay aluminum din. Ayan, tignan nyo po yung video mismo na talagang may tama yung piston. May tama din yung gilid ng mga barbula. Tignan nyo po, yung valve seat ay halos magkaroon na po ng singaw dyan. At kapag ka po sumingaw po sa barbula, lalo na sa compression stroke, ay talaga pong iyan ay magkakaroon ng palya. Dahil lalabas yung nako-compress na hangin, no, yung hinihigop nung inyong intake galing dun sa turbo, kapag ka i-compress mo na, singaw na yon dahil nga yung paligid ng barbula ay may mga tama, lalong-lalo na po yung valve seat. Nawala na po sa tamang hulma yung ating mga barbula doon sa valve seat. At nung ito nga po ay ibinaba na rin namin yung piston, may tama din po yung liner dahil po yung metal na nakapasok dyan, yung foreign object na nakapasok dyan sa loob nung cylinder number 2 ay sinira niya yung ating piston, sinira niya yung liner, at sinira niya yung valve seat, sinira din po niya yung mismong cylinder head. Kaya ito po ay hindi pwedeng hindi dadaan sa machine shop para po ito ay i-reface. So, iyan po yung nangyari dito sa makina ng Ford Everest na ito. Ngayon, ito na. Saan nanggaling yung foreign object na yon? Yung metal na yon, yung bakal na yon na inipit-ipit ng ating piston doon sa cylinder head. At yun na nga po ang nangyari, nasira itong ating makina. Saan po nanggaling yun? Ito na po. Mga kapatid, kung kayo po ay bibili ng pyesa sa inyong mga makina, bibili kayo ng pyesa sa inyong transmission, ako po dito sa Autorans, talagang number 1 rule sa akin dito, pagdating sa manual transmission, kailangan matanggal mo na muna yung original na pyesa, kung yun pa talaga yung original, at ipapadala ko yung pyesa na yan dahil nandito lang naman yung tindahan, malapit lang yung Nick and Freddy dito sa amin, diyan ako kumukuha ng mga parts. At kung kinakailangan din naman na ipadala ko sa Banawe, doon sa mga kinukuhanan natin mga supplier, maging diyan sa Manila, kailangan nakita na namin yung sample. Minsan binibideo namin, minsan pinipicture namin, pati yung part number pinapadala namin doon sa mismong supplier para hindi magkamali. Ngayon ito po, malamang itong Ford Everest po na ito, mali yung inilagay na glow plug nung unang gumawa. Mali. Mas mahaba po siguro yung nailagay niyang glow plug. Kaya po, pagdating doon nung glow plug, lumampas siya doon sa cylinder head, doon sa butas niya. At pag angat ngayon ng piston, putol. Ganun po ang nangyari. Pag angat ng piston, putol yung glow plug. At yung pinagputulan po nun, yun po ngayon, yung inipit ng inipit nitong piston na to. At sinira nga po niya, maging yung cylinder wall, maging yung piston ring. Kasi nadurog po ito biro mo, o ilang beses kang parang ina-almiris doon. Alam niyo po ba yung almiris? Ilang beses kang dinidikdik doon sa Tagalog, dikdikan. Dikdikan ng bawang, dikdikan ng paminta. Almiris, di ba? Yan po, parang ganun ang nangyari, dinidikdik ngayon yung metal na yun at nadurog. Yung po kasi ay glow plug, yun ay nagbabaga. No? Matigas din yung metal na yun. Kaya po, yun ang sumira ngayon dito sa makina ni Doc Velarde.
Kung gagawin mo lang yung tamang proseso, naglinis kami ng mga injectors, binuksan na rin namin yung intake manifold, tinignan namin kung marumi, pati EGR, malinis eh. Kasi nga, galing naman pala to sa ibang mekaniko. Iba na yung humawak nito. Kaya lang, ang nakaka-off dito, alam ng mekaniko na nagkaroon to ng problema. Dahil pagkabit niya nung glow plug na yon na mahaba, naputol yon, hindi na yan titinuon ng andar eh. Kasi nga, kumakalso na yun dun eh. At alam niya yan, ngayon, malamang, ibinalik na lang niya ngayon yung mga lumang glow plug. Siguro yung nabili niya mahaba, ngayon nung naikabit niya na yung mali, tapos in-start niya, nagkaroon ng problema, hindi niya napatino, ibinalik niya ngayon yung 4 na glow plugs at uwi na. Yan na po siguro nangyari. Hindi ko alam kung yun na nga po yung totoong nangyari. Ang makakapagsabi lamang po niyan ay yung may-ari mismo nitong sasakyan na si Doc Sherwin Velarde. Pagbibili po kayo ng mga pyesa, hanggat maaari, ikumpara nyo yung bago nyong pyesa doon sa lumang pyesa, doon sa original. Kahit pati doon sa thread ng tornilyo, sa haba, sa built niya. Kasi mga kapatid, minsan kasi pagbibili ka ng pyesa, madalas na naming experience yan dito. Kakilala na po namin yung mga binibila namin. Kaya lang pag sinabi mo, kailangan ko ng ganitong pyesa, o sige, okay po yan, papadala namin sa inyo. Pagdating dito, mali. Kadalasan sa mga surplus, ganyan din. Pagdating dito, mali yung ibibigay, pero halos parehas na parehas. Pero magkaiba yung mga butas ng tornilyo, magkaiba yung tornilyo, iba yung lalapatan niya, iba yung flange niya, o yung mga ganon. Madalas pong nangyayari yun. Lalong-lalo na kung iyan ay internal parts. Napaka-delikado po. Halimbawa, sa transmission, bumili kayo ng clutch assembly, ipinadala sa inyo, halimbawa, Toyota, pinadala sa inyo yung clutch assembly dahil nagmarunong yung nagtitinda. Yan po yan, sakto po yan, Toyota po yan. Para sa Fortuner yan. Ang ipinadala sa iyo pang Hilux, magkaiba. Kaya ngayon, nung ikinabit na, nung mekaniko, sinalpak na, matigas ngayon yung clutch, hindi mo na maibalik yun kasi nagasgas na. Lugi ka. Di ba? Magbabayad ka ngayon. Or, ito naman si mekaniko, playing safe yan, tahimik yan. Hindi, okay yan eh. Yan yung original eh. Yan nga yung pinadala sa atin, original eh. Kaso matigas. Pagdating dito, marami po kaming ganyang experience ha. Pagdating dito, mali yung pyesa. Posibleng parehas ng makina yon dahil Toyota, Fortuner, saka Hilux, parehas na makina. Pero nagkakaiba-iba po yan pagdating sa clutch. Tatandaan nyo po yan. Kaya dapat, kung bibili kayo ng pyesa, dapat meron na kagad yung sample. Huwag mo na kayong bibili ahead of time na hindi pa nakakalas yung sirang pyesa, bumibili na kayo dahil gusto nyo makamura kayo, ay baka sa susunod mapamura kayo. Tulad yung mga gumagamit ng mga clutch assembly na yan, kailangan original, tapos napakamahal, ang naibigay sa iyo ng supplier, mali. Nako, laking pera ang magagastos nyo. Kaya dito po sa Autorans, number 1 po yun. Kalasin muna. Kalasin nyo muna, saka natin ipadala doon sa supplier. Ngayon, meron kasing ibang mga customer, dalan na nila yung pyesa. Kaya pag mali, hindi na po nila maisoli. Pero ako, ang sabi ko, number 1 na dapat nyong gawin sa mga mekaniko dito, kahit nadala pa ng customer yung pyesa nila, i-match nyo muna, pagparehasin nyo, ikumpara nyo. Kung hindi maparehas, huwag nyo ikakabit kasi hindi na yan maisosoli nung may-ari ng sasakyan. Siya ang bumili ng pyesa. Lagi nyo pong tatandaan yan mga kapatid kasi okay lang kung mali, isosoli mo. Okay lang kung mali, matigas ang clutch. Paano katulad nito? Mali, mahaba yung glow plug, naputol, ayan, sira ang makina, overhaul. At siya nga po pala, yung pong mga valve guide, Doc Velarde, yung mga valve guide, ayan po, tignan nyo yung mga barbula, gumagalaw na. So, ibig sabihin, sira na rin yung valve guide nito, kasi yung valve stem naman, maayos pa, pero yung valve guide worn out na, may wear and tear na. Kaya kapag gaganyan ng problema, yung oil doon sa ibabaw, bababa doon sa valve guide, dadaan doon sa valve stem, kaya magkakaroon din ng usok na puti. Diyan po sa inyong tambucho. Kaya papalitan na rin po ang valve guide nito. Lahat po yon, palit na yon. Kasi hindi ka naman makakabili ng pira-pirasong valve guide. Dito, 4 yung barbula na yon. May tama lahat doon sa number 2. Lahat po yan ay papalitan na. So, 16 valves po kasi ito. So, ganun po ang mangyayari. Dahil po sa isang pagkakamali na bumili ng pyesang mali, inilagay, hindi kinumpara, pag-start, napakabilis ng mga oras na yan, napakabilis ng pagkakataon na yan, wala na. Sira na ang inyong makina.
Mga kapatid, maraming salamat po sa patuloy na panonood nyo po ng aking mga vlogs. Doon po sa mga nagtatampo na akala po nila ay sinisiraan ko po sila, huwag po kayong magagalit sa akin. Ito naman pong ginagawa ko, kung halimbawa makakatulong naman ako para ma-correct yung isang bagay, ay magagamit nyo naman din po yan pagdating ng panahon. Sabi nga po ni Anthony Robbins, repetition is the mastery of skills. So habang inuulit-ulit mo yung trabaho na yan, natututunan mo yung tama, magiging master ka sa skills mo na yan. Try and try until you succeed. Mga kapatid, maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.